So, itong ating cake ay stencil at ganito lang siya. Pero this is for 30th anniversary. Hindi ko to na-picturean as in wala akong picture. Ewan ko ba ba't anong nangyari. So, ayan. Ang ating cake papakita ko sa inyo. At ang gamit pala natin Italian buttercream sa baba. At yung sa taas naman ay whipped cream. O, magkaiba sila, di ba? So, ito na yung ating cake. Ayan, nilagay ko yan sa rep. Alam nyo, isang technique ito kung gusto nyo na hindi kayo mahirapan at stable agad yung cake nyo. Yung hindi gagalaw-galaw, i-ref nyo, pero dapat nakalagay na yung inyong filling. Parang isang technique din ito kung lalo na kung maramihan. Mas maganda maglagay ng frosting pag nakaganito na ang cake. Lalo kung mayroon naman kayong space sa inyong mga chiller. Ganito ang ginagawa. So, lalagyan nyo na ng filling, ilagay nyo kung anong size yan para stable siya kinabukasan. So, ganyan na nga ang ginawa ko. So, ang filling niyan is mayroong chocolate and dulce de leche. So, ito yung ating board. So, ito yung acetate box na super ganda, di ba? So, ayan, ganyan na yung itsura natin. Tignan mo. So, wala ng crumbs kasi naiano na nga natin. Medyo nilalapat ko lang yung chocolate na yun. So, eto na. Nakita nyo yung yung stencil yun. Yun ang gagamitin natin. And by the way, kaya talagang dapat chilled ang ating cake kasi nga Italian meringue buttercream ang gagamitin natin. So, ang Italian, alam nyo naman may butter yan. So, better na mas malamig. Pero, alam nyo ba, itong Italian meringue buttercream, kahit nasa venue na yan, hindi yan mahuhulas. Kahit sabihin pa nating hindi di aircon, basta wag lang siyang direct sunlight. Hindi siya mahuhulas. Medyo lalambot lang siya. Ayun. So, ganyan. Pero, siyempre, mas masarap ito kaysa sa iba. Kung gusto nyo ng battery ang taste, kung ayaw nyo ng whipped cream. At sa design na nga itong may stencil, ang kailangan talaga dito buttercream para ma-achieve. Pero, minsan naman sa whipped cream na-achieve din basta hindi masyadong maraming water ang ilalagay nyo sa whipped cream. Kailangan konti lang para mas stable siya. Kaya pinili ko ito ngayong Italian para mas masarap. So, ayan. So, at madaling pakinisin ang Italian meringue buttercream. Nag-try na ba kayo nito? Meron na tayong recipe niyan dyan sa ating mga video if like ninyo. Madali siyang pakinisin, madali siyang ang tawag dito, ipantay sa ating cake. Ayan. Tapos lalagay nyo lang siya sa sa chiller nyo after. So, ganyan. Okay. So, ayan, pakinisin nyo lang ng pakinisin. Walang kahirap-hirap ito. Hindi kayo mahihirapan magpakinis dito. Ito naman yung ating top tier. So, nasa 6 by 5 ito. So, ngayon nga ang nilagay ko dyan is whipped cream kasi nga doon sa design naman natin. So, whipped cream ang aking nilagay. Tignan nyo, mas madaling pakinisin talaga yung Italiano. I-compared mo dito. Pero, syempre, mas madaling i-prepare itong whipped cream kaysa sa Italian meringue buttercream. Sino sa inyo ang gusto ang whipped cream kaysa sa buttercream? Aber, itaas ang kamay. Joke. So, ito na nga, itong ating cake ay dalawang hindi magkaparehas ang frosting. So, kasi nga binagay natin sa design. So, wala namang sinabi si client kung anong gusto nilang frosting. Basta, ayun, binagay ko lang kasi parang nahihirapan ako sa whipped cream maglagay ng stencil kasi nga hindi ito tumitigas kahit i-ref mo pa siya. Unlike sa buttercream, tumitigas talaga siya. So, later makikita nyo ang paglagay ng ating stencil. So, mabuti na videohan ko to kasi nga wala ako nitong picture. O, diba? So, ayan, pakinisin lang natin ang pakinisin at maglalagay lang ako ng konting details dito sa ating cake na to. So, later yun ang ipapakita ko sa inyo.
So, ayan guys, nilalagyan na natin ng konting details ang ating top tier. Gamit lang ako dyan ito. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pwede naman kutsara lang. Nilagyan ko kasi pangit naman kung talagang plain lang. So, ayan. Ganyan ko lang siya. Para mayroong dating ng konti. So, yun lang. Ano lang to, wala tayong peg dito eh. Kasi sinabi, bahala na daw ako. Eh, di bahala na. So, ito na nga, maglalagay na tayo ng stencil. So, galing yan sa ref na ating cake. So, matigas na kahit hawakan nyo yan. At ito nga, yung nilalagay na natin, yung Italian Meringue Buttercream. Ang ginawa ko, yung stencil, dinikit ko sa cake, tapos nilagyan ko siya ng pin. Siyempre, yung malinis na pin. Para hindi siya gagalaw. And then, lalagyan mo na ng konting frosting. Tapos, smooth mo lang. And then, tanggalin mo na. Ayan na siya. Diba? At sa kabila naman, kailangan talaga matigas yung cake. Kasi kung hindi, pag tinanggal mo yung stencil, sasabay yung mga buttercream or yung kayang whipped cream. So, ganun lang paglagay niyan, di ba ang easy, pero yung dating niya ay ang ganda. So, ganyan. Pero talagang inire-recommend ko sa inyo, buttercream po ang gamitin nyo kesa sa whipped cream. So, ganyan, kabilis. O, ayan. So, ganun lang, easy. Pwede nyo naman yung hindi nyo na pwede nyo ulitin ng ganun. So, ayan. So, ready na. Ipapatong na natin ang ating top tier. So, ayan na nga guys. Ang pag-i-stack na ng ating cake, nilagyan ko muna ng frosting doon sa ilalim, di ba? So, ayan lang, nadali lang. So, yung stick na yun, parang panghawak lang para hindi natin mahawakan yung cake. So, ibinaon ko din yan sa ating drum. At naglagay pa ako ng 4 pa na barbecue stick kasi nga soft icing to. At ako ang magdi-deliver para sigurado tayo na hindi tayo masisiraan ng cake. So, mas prepare ko talaga ang barbecue stick kasi maliit ang dinadaanan niya. So, hindi tayo matatakot na baka mag-crack ang cake. Kasi minsan yung sa gustro, lalo kung igaganyan mo, malaki. So, may tendency mag-crack ang cake. Kung gagamit naman kayong dowel talaga na wood dowel, sa sa gitna. Yun ang experience ko, yun ang ginagawa ko. Pero since wala naman akong wood dowel ngayon, so, barbecue stick lang ang ginamit ko, ganyan. So, ayan, nilalagyan ko lang dyan sa pinagdugtungan ng frosting para hindi siya mahalata. Anyway, maglalagay naman tayo dyan ng mga artificial flowers. So, matatakpan din naman yan. So, ganyan nga ang ayan na ang ating cake. Hindi ko na inalis ito kasi ito lang ang natirang video. So, ayan na nga. Oh, tignan nyo. Ganyan lang. Ayan. At happy 30th anniversary ang nakalagay. O, diba? Simple lang siya para sa akin. Ganda-ganda ako. So, ayan. Thank you so much po sa mga nanonood at sa mga nagla-like. Maraming salamat po sa inyo. Yun lang. Bye!